Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! Na mga check ng sinound. Check! Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! In the place to be motherfucking sense to the left, to the right. Second Sight 12. Ayun, eto na tayo. Game na ulit. Pucha, tapos na yung off-season namin. Kung mapapansin nyo, 8 battles tayo. Tingin ko, isa to sa mga magiging trend ngayong taon nga. Dahil to sa mga bagong pasok sa liga, no? Meron na tayong extra slot para mag-accommodate ng additional 2 MCs per event. Piname niya lang ako na Chat niya game. Sabi niya, anong trip mong kalaban? Sabi ko, nakakatakot. Sabi niya, plasma. Yun. Ako nagsabi garing-hari, kahit sino game ako. Nagtanong ulit ako sa kanya kung may chance pa ba akong makalahok. Boss, if ever na may kulang pa, willing ako, especially rookie, gutom sa, alam mo na yan, sa battle. Sabi ko, boss, second sight, laban ako. Sabi niya, pag isa buhay ka na lang kaya. Sabi ko naman, ikaw bahala. Nagsabi akong sasali akong isa buhay last year. Ayun, inimbitahan ako sa isa buhay noong February. Ako talaga yung humingi ng so gusto ko sumali ng isa buhay kasi gusto ko umulit. Nagbiro lang ako na kahit sinong kalaban, isa buhay sana, kaso late na gumano ako. Si Bossing muna yun na nagkataon na naghahanap pa pala talaga ng player, kaya napasubo ako. Hindi na ako makatanggi, kaya ayun. Overall lineup talaga, para sa akin walang tapon dito. Balanse, may tournament battles, non-tournament battles. Bakit ko pinagkasya yung ganito karaming isa buhay battles? Gawa lang ng availability ng MCs, no? Maraming hindi available, so nagme-make sense na ipagsama to mga to. Siyempre, sobrang sarap sa pakiramdam na mapabilang sa event na to. Sobrang kinakabahan ako. First time ko na lumaban ulit sa simula pa lang ng taon. Masaya at to sa akin hamon. May ibang pressure din na kalaban mo yung buong lineup, hindi lang yung kalaban mo Line up na puro rookie, tsaka puro isa buhay halos. Tapos ako, hindi ako tournament. Sobrang solid. Gusto ko lumaban sa unang event ng taon bilang celebration na rin kasi ito yung pang 10 taon ko sa Flip Top. Doon ako sa parang taas ng poster. So, iba yung pakiramdam niya. Iba yung responsibilidad. Unang event ng taon kasali pa rin ako, kaya sobrang sarap ng pakiramdam. Masyadong thankful. Thankful ako. Isa kami sa mga magbubukas ng taon. Saya, syempre, nabigyan na naman tayo ng chance na sumalang. Second Sight. Taga Malaybalay Bukidnon. From Muntinlupa. Taga Caloocan, Tanay Rizal. Basilan Island. Bahrain. Bakersfield, California. Coming from Germany. Sinusuportahan ko na talaga siya bago pa. Simula high school. Elementary days pa siguro. Naging part na ng paglaki ko to. Araw-araw nunood nun. Find out like this girl is like called Lil Caesar, and I watched that battle. It was amazing. I just tried to understand a little bit, but amazing. So I researched where I find like Flip Top. Siya na rin yung naging way ko para mas matuto pa magsulat because pa ako sa journalism. As a OFW po, nakakalimang po yung niya sa talagang nasa dugo natin yung hip-hop. Flip Top, I think hindi lang ito parang event, isa din itong way of life. Yun yung nagbibigay ng mga opportunity sa mga MC. Yung may mga sa music po, nakikilala yung iba dahil sa Flip Top. Mas kami nahugot na tao sa hip-hop. Flip Flop is a really entertaining show, right? Nice artists who are really good prepared for each other. Lyrical na sobrang kailangan mo ng pag-iisip na malalim. Siya yung pinaka-highest standard dito sa halos nga sa buong mundo, hindi na sa Pilipinas. Wishlist ko na makapanood ng Flip Top talaga. Siyempre para ma-experience kasi Mas dama pagka-live. Mas okay po yung live, nakikita ko po yung mga MC. especially rin yung mga crowd kung paano sila mag-react sa mga bars. Give my best to understand, and I also listen to how the crowd is reacting. So, yung excitement talaga iba Iba talaga pag live. First event ng Flip Top ngayong 2024, sobrang solid ng lineup. Sa 8 battle ngayon is 2 lang yung non-tournament. Mabigat to. Super excited, super stoked. Malakas tong parating na event na to.
flip top, sana tuloy-tuloy lang. More power po, talagang suporta lang, tuloy-tuloy lang. Subaybay lang. Nood tayo live. Huwag pipiritahin dahil hindi biro yung magtayo ng ganitong liga tapos pipiritahin nyo lang. Suportahan itong flip top dahil para sa atin to, lalo na sa mga makatantulad nyo. Yeah. Tuloy-tuloy lang. Alam ko naman palakas ng flip top at Sana magpatuloy pa to hanggang matapos ang mundo. Ngayon, naghahabol ako, practice, ganyan. Parinig-rinig ng konti ng rounds. Sana maging effective. standby lang. Pamaya-maya mag-i-start na. At yun, unang laban tayo ng gabi. Kaya, let's go! Game! 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 Game, let's go! Second Sight 12 Slock 1 Class G. Tingin ko lamang si Slock onte sa comedy at onting teknikalan pero otherwise pareho naman silang napaka well-rounded. Tingin ko magandang challenge to para sa kanilang pareho. Syempre si Slock 1 o karamihan naman ng veteran MCs no or mas matagal na ng MC ayaw nila magpatalo sa mga up and comers. At the same time Class G matatesting niya sarili niya sa isa sa mga napaka well-rounded na Slock 1. Bagay na bagay tingin ko. Romano versus 30, no? Ang pagbabalik ni Romano, base sa mga ibang laban niya, nandiyan pa rin naman yung presence niya, yung rebuttal ability andyan. Tingnan natin kung mali-level up niya yung lyricism niya, yung sulat niya, siguro yung angles kung may iba man siya makukuha. Tapos tingin ko napakaganda na na matchup dito na si 30. Kumbaga, halos parang nga sila magkapatid eh, no? Si 30 para siyang batang Romano, no? Pati sa panga, parang bagay talaga silang dalawa. Pero, ayan man, 30, isa sa rising stars natin, napaka solid. Tingin ko magbibigayan tong dalawang to mamaya. Next, isa buhay battle pa rin. G-Clown at Rapido, parehong malupit mag-flow, parehong may rap ability, dikdikan din mag-technical at mag-seryoso. At pareho rin kaya mag-onting comedy, no? Yan, si Rapido, syempre, pagbabalik niya rin din sa liga, nakapagpagpag na siya ng kalawang onte. Tingnan natin kung maabot niya ulit yung dating peak form niya rin. At tingin ko, si G-Clown, base sa usap namin, mukhang napaka-desidido at prosigido niya ngayong taon para manalo rin. ayun, kakatapos lang ng 3 laban. Solid lahat. May mga bagong pasok na sasabay sa mga veterano kaya yung expectation ng tao mas maganda. Siyempre, natuwa ako. Bago pa lang ako dito sa flip top. Grabe yung pagtanggap sa akin ng crowd. Ayun lang, paso-aso lang ako doon kanina, paikot-ikot, tapos inaano ko yung mga magpapapicture sa akin. Parang, papapicture. Picture lang sila, men. Tapos, yun, yosi-yosi lang. Tapos, inintay ko na banggit nila ako, napurihin nila ako. Ganun ako kapal ang mukha ko mayabang ako Ito ngayon, alam ko kalagitnaan na tayo ngayon pero yung mga tao nag-aabang pa rin ng mga mabibigat na laban. Pagkatapos nito, magpe-prepare mentally, dapat on point na ako. Dapat ready na ako bumatal kasi feeling ko kami nasunod. Surgenio versus JR0. Ito ang medyo style clash, no? Surgenio, dating isa buhay finalist, napaka well-rounded, napakagaling ng presensya, delivery, kaya niya mag-comedy, kaya niya rin mag-technical. JR0, mas purong technical naman pero napaka-unique ng style niya palagi, napaka-unique ng flow, yun rin yung strengths niya. Parang ako yun yung trip na trip ko talaga sa ginagawa ni JR0, no? Hindi siya para magsabay sa mga meta-meta o kung ano man, stick to his guns siya. Ako natutuwa ako lagi sa mga nabubuo niyang flow. Sana makapagpakita rin ng onting flow din tong si Surgenio at sana gawin niya dito sa battle na to. Marshall Bonifacio versus Vitrum. Bakbakan ng teknikalan tong dalawang to. Medyo lamang ng onting-onte. Tingin ko si Vitrum sa brand of comedy niya na hinog na rin yung style talaga ni Vitrum no. Maganda rin dito is magkatugma rin yung ideologies nila, yung mga prinsipyo nila. Tingnan natin kung magbubutasan pa ba sila sa pagdating sa ganun. Tingin ko hindi na pero kung meron man magiging interesting din marinig kung ano yung
naiisip nilang butas sa isa't isa, no? Jonas versus Plasma, pwedeng style clash, pwedeng hindi. Mas kinikilala si Plaz sa strength niya sa bars at sa technicalan. Pero in previous years, no, parang na-recognize nyo na rin yung brand ng humor niya rin. Yung dry humor niya, napaka-epektibo din, napaka-laugh trip. Tapos si Jojo, yun nga, flow, delivery, technicalan, kayang-kaya niya. Pero syempre yung comedy niya, ibang klase. Tingin ko, napakagandang clash nung parehong technicalan nila at comedy nila sa laban na to. Ayan, nanabik yung mga tao, so matik, wasak na naman. Nakailang battles na, solid, lahat. Ano lang, makikinig na lang, enjoy ko na lang. Pa-aso-aso lang dyan, naghahanap lang ako ng mga magpapapicture sa akin, papansin ako eh. Apoc versus Ruffian, yan, tulad yan. Kung hahayaan mo yung natural course ng karera ng MC, no? Si Ruffian is sa mga up-and-comers natin. Apoc, since day one, literal, since pinakaunang event ng Flip Top, hindi sila basta-basta may pag-match din agad, no? Pero para sa purposes ng isabuhay, napakaganda, napaka-timely ng matchup na to. Style-wise, napakaganda talaga na ito. Yun nga, technicalan, stage presence, delivery, pugutan to, tingin ko. Pugutan silang dalawa. M-Site versus MR Industria, alam nyo na yan ang pinaka-style clash ng event na to. Sa recent na pag-angat ni MR Industria, sa recent na pag-appreciate ng style niya ng mga fans, tingin ko parang isa siya sa mga special cases na deserving makakuha ng ganitong klaseng pangalan tulad ni M-Site. Pero bukod dun, the fact na trip rin talaga ni M-Site, may ibig sabihin rin talaga yun. Kumbaga, ginagalang rin talaga ni M-Site yung skill set ni MR at may gusto rin siyang patunayan kontra sa ganong klaseng skill set. Si MR yung freestyle ability niya mas pang cypher talaga. Tingnan natin kung magagamit niya dito, kung may incorporate na niya sa battle rap sa wakas. Si M-Site naman, purong pang battle rap naman yung freestyle ability. Syempre uulan pa rin yan ng rebuttals mamaya. Sana masabayan ni MR. Ewan ko, baka mamaya pareho sila mag-pitch ng tent dyan sa stage, no? Mga camping boys to mga to eh. Pagkatapos ng second sight, Gubat 13. So babalik tayo ng Cebu. Pagkatapos nun, meron pa tayong 1 Minutes Luzon Part 2. Tapos tingnan natin kung ano na yung mga next. Pero malamang sa malamang baka balik ng Maynila ulit. Ang lakas. Ang daming mga unexpected na nangyari. Sobra. Sa kasalukuyan, tapos na. Nagpapapicture na yung mga tao sa pinakasikat na celebrity ng Flip Top kay Enigma, kay Sir Harry. So, nag-chill na lang yung mga tao. Kanya-kanya silang inuman, may mga kulitan, banding-banding pa rin. Supreme PC, anong ingay, di ba? So, solid. 2024, sigurado ako, sunod-sunod ang event. Putang ina, mas magiging malakas. Maraming bagong magaling ngayon. Pati din, yung mga datihan ng MC, nag-i-improve pa yan. Tingin ko maraming matutuklasan tayong mga bagong chemistry ng mga MC. Sobrang nag-evolve din yung rap battle, hindi lang siya nag-stick, talagang papalo na lalo. Bukod sa palakas siya ng palakas din ng palakas yung mga nasa likod nito. Kahit noon pa naman, palagi si Arik, lagi siya nag-a-upgrade. Step up palagi, hindi pa baba. Puro paangat, puro palakas, hindi pa hina. Matik yan pag sinabing Flip Top, di na dapat tinatanong yan. Kaya paganda lang tong putang inang scene na to ng Flip Top. Hindi niya na kailangan ng kung anong market or shit. Nakapako na siya doon. Kayo na lang inihintay. Kaya Flip Top, expect the unexpected. Sa lahat ng mga fans na nanonood, sumusuporta, maraming salamat sa inyo. Andito kami para bigyan kayo ng kasiyahan at syempre mga words of wisdom. Pa-improve din ng mga fans. Hindi lang kami, pati kayo.
Kumbaga, lumaki na kayo kasama namin. Enjoyin nyo palagi yung mga nilalabas na video. Manood kayo ng live kasi mas solid sa live. Yung supportahan nyo rin yung music and other projects. Yung mga suporta nyo, malaki yan sa amin. So maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at paniniwala. Maraming salamat at patuloy natin suportahan. Dito tayo sa Flip Top Battle League. Maraming salamat pa rin talaga. Tuloy pa rin kayong naniniwala sa akin, sa liga at sa galaw natin. Pati yung fans, napakataas na rin ng standards ng analysis nila. Maraming salamat sa inyo. Siguro ang may papayo ko na lang din sa iba sa wag lang din maging open-minded pa rin palagi. Hindi yung feel mo masyado yung opinion mo. Kasi kami nga hindi. Pero maraming salamat. Tapos ayun, eto na naman. Putsang year 14. Tanda ko na. Second sight! Second sight! Second sight! Second sight! Flip Top 2024, sound check, we out!